Kinaumagahan sa Demonic Dragon Court, makikita ang dalawang gwardya nito na napakatatapang ng mga mukha at nagtatanong kung saan sila galing. Nagpakilala naman agad si Sudaryong at galing siya sa Nirvana Pavilion at pinapatabi niya ang dalawa dahil mayroon silang importanteng pag-uusapan ng Demonic Army Commander. Napapaisip naman ang prinsipe at napapabilib kay Sudaryong dahil mukhang matapang ito. Kinwestiyon naman agad siya ng dalawang gwardya dahil hindi siya mukhang special investigator at hindi sila madaling makakapasok hanggat walang permisyon sa mga nakakataas. Kumuha naman agad ng papel sa kanyang aklat si Sudaryong at sinabi niyang ito ay isang order document na kanyang itinaas para ipakita sa kanila. Ngunit pinapaghintay pa rin nila ito at pupuntahan pa nila ang kanilang superior. Sumagot naman agad si Sudaryong at sabi niyang hindi na kailangan dahil personal naman nilang haharapin ang kanilang superior. Bigla namang nagalit ang isang gwardya dahil hindi sila pumapayag na makapasok hanggat hindi nila ito nire-report sa nakakataas sa kanila. Ipinipilit pa din ni Sudaryong ang kanyang document at sinabi pa nito na kung pipigilan ba nila ang isang special investigator. Bigla namang sumabat ang isang gwardya at sinabing anong katangahan iyan. Kahit pa siya ay isang special investigator o hindi, kapag napadpad sila dito ay kailangan nilang sumunod sa mga patakaran. Nainis naman si Sudaryong dahil sinabi nilang katanghan lang ang kanyang ginagawa. Wala naman siyang kapangyarihan dito, sabi pa ng isang gwardya, maliban lang sa kanyang pagiging special investigator. Kaya't biglang lumiit ang tingin niya sa kanyang sarili, ngunit bigla naman siyang may narinig na nagsalita sa kanyang likuran. Bigla namang nagsalita ang ating bida at tinanong ang dalawang gwardya kung kilala ba nila ito. Dali-dali naman siyang sinagot ng dalawa at ang sabi ay kilalang kilala siya ng mga ito. Kilala niyo pala ako, sabi ng prinsipe. At naglakad siya papalapit sa mga ito habang nagsasalita at sinasabing kahit na alam na nila ang kanyang pagkakakilanlan ay ganyan pa rin ang kanilang pakikitungo sa kanya. Kaya't inupakan niya agad ang dalawa dahil naiinis na ang prinsipe sa kanila. Nakatikim naman agad ng matinding sakit sa katawan ang dalawang kupal na gwardya. Napaluhod ang mga ito at nanginginig-nginig pa, habang tinitignan ni Sudaryong ay nagugulat siya sa biglaang pangyayari. Inutusan naman agad siya ng prinsipe ng huwag tumunganga at simulan ng maglakad. Sa loob ay makikita ang iba't ibang klase ng mga kupal at mukhang tinatakot ang dalawa. Kaya't napasigaw si Sudaryong at ipinakita ang kanyang document. Pinapaalis niya ang mga ito sa daan at binabalaan na kung magiging sagabal sa kanyang investigasyon ay ipapakulong niya ang mga ito. Wala namang reaksyon ang mga tao sa loob at patawa-tawa pa nga ang iba na parabang tinutukso siya ng mga ito. Bigla namang nagsalita ang isang kalbo sa gitna at sinabing saan ba nanggaling ang dalawang mga tangang ito at bakit may kaguluhang nagaganap. Sumagot naman agad si Sudaryong na sinabing siya ay isang special investigator kaya't magpakilala ito. Ang pangalan ng kalbong ito ay si Gudang, siya ay ang unang kaptein ng Demonic Army at sinabi pa nito na kung sapat na ba ang kanyang sagot at pahabol pa niyang sinabi na tanga si Sudaryong. Napabulong naman ito sa prinsipe at sinabi na ang taong ito ay ang kanang kamay dito, siya ay notorious sa paggawa ng mga masasamang gawain sa Demonic Army. Naglakad naman si Gudang papalapit at sinabing bakit walang imik ang special investigator. Inulit naman agad ni Sudaryong ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi pa nito na sumusunod lang siya sa utos at huwag itong magiging bastos sa kanya. Wala namang pakialam si Gudang at tinanong pa niya kung ano ang kanyang gagawin kung hindi niya ito susundin. Silang lahat dito ay ipapakulong dahil hindi sila sumusunod sa mga utos at iniinsulto ang isang special investigator, sabi ni Sudaryong. Ipakulong kami, panunuksong sagot ng kalbo. At tiningnan na lang siya nito na parabang minamaliit habang patawa-tawa ang mga alagad nito sa likuran niya. At mukhang hindi naman natutuwa ang prinsipe sa inaasal ng mga tao dito sa loob. Panunukso pang sinabi ni Gudang na siya ay natatakot at subukan niya itong gawin sa kanila. Hindi naman makaimik si Sudaryong dahil wala naman siyang magagawa. Bigla namang nagsalita ang prinsipe at sinabing matagal-tagal na din silang hindi nag-uusap ni Captain Go at nabaling ang tingin ng kalbong ito sa prinsipe. Naalala pa ng ating bida
ang huling pagkikita nila habang sinusubukan niyang kamayan ang kalbong ito, habang wala itong kamalay-malay sa kanyang mga sinasabi. Habang nagkakamayan ang dalawa, ay hinigpitan ng prinsipe ang kanyang paghawak dito. Sobrang sakit naman ang nararamdaman ng kalbo sa pagkakahawak ng prinsipe. Nagbabanta namang sinabi ng prinsipe na mayroon silang kailangan sa demonic army commander, kaya't huwag na silang maging sagabal at padaanin na. Pabulong naman niyang sinabi na kung pumalag pa ang kalbo, siguradong puputulin niya ang kamay nito. Nagkainitan na nga ang dalawa at sumagot pa ang kalbo, na hindi naiintindihan ng ibang mga tao, na baka iniisip nila na hindi sila nasusugatan ng espada dahil lang sila ay mga noble. Masama naman ang tingin ng prinsipe dito at sinabi niyang kaya ba nitong humawak ng espada sa kanyang kamay. Sumagot naman ang kalbo at sinabing tignan na lang nila kung mahuhulog ba ang espada o ang kanyang bituka at lalamunan ay magkakalat sa lupa. Wala namang nagawa ang kalbo at ang kanyang mga alagad at sila ay tumabi na lang habang nainis na tinitignan silang dalawa. Napatanong naman si Sudaryong kung kilala ba ng prinsipe si Gudang at sinagot naman siya nito na ngayon pa lang sila unang nagkita. Tumabi lang ang mga yon dahil binali ng prinsipe ang kamay nito habang sila ay magkahawak at hindi niya muna ito magagamit. Nagugulat naman si Sudaryong sa ginagawa ng prinsipe, ngunit wala namang pakialam ang prinsipe dito at pinagmamadali na lamang siya. Ang office ng Demonic Army Commander ay nasa 7th floor kaya't nagmamadaling umuna si Sudaryong para ipakita ito sa prinsipe. Nang papalapit na sila, ay hinarang ito ng 3 gwardya. Hindi nila makikita ang Demonic Army Commander kung wala silang ginawang appointment sa araw na ito. Naiinis naman na ang prinsipe sa paulit-ulit na tanong ng mga gwardya, ganun din si Sudaryong. Kaya't pinatatabi na lang ng ating bida ang 3 mga gwardya at pinagbabawalan pa din naman sila ng mga ito. Ipinakita naman agad ng prinsipe ang dokumentong kanyang dala at iniharap ito sa mukha ng isang gwardya. Sinabi pa niya na pag sinubukan nilang pigilan ang utos ng dokumentong ito, ay hindi lang sila ang kanilang pinipigilan kundi ang cult leader mismo. Kaya't kinabahan na lang ang 3 mga gwardya. Maaari nilang maliitin silang dalawa, ngunit hindi nila pwedeng maliitin ang dokumentong kanilang dala, o baka tunay ngang minamaliit nila ang cult leader. Pinagpapawisan naman ng malamig ang 3 gwardya sa kanilang mga naririnig sa prinsipe. Bigla naman silang may narinig na nagsalita sa kanilang likuran, at sinabi nito na papasukin ang ikalawang prinsipe. Makikitang ang nagsalita ay nakaupo sa isang trono, winelcome naman siya nito sa kanyang pagdating. At para bang ito ay humihingi ng paumanhin dahil ang kanyang mga alagad ay naging bastos sa kanilang dalawa at dagdag pa nito na mga tanga ang kanyang mga tao kaya't intindihin na lang. Napaisip naman ng prinsipe na itong Demonic Army Commander na si Go Chunyang at damang-dama niya ang napakalakas na antas ng kapangyarihan nito na manggagaling sa kanyang normal na katawan. At ang enerhiya niyang ito ay nagdadahilan ng pagkaulirat ni Sudaryong. Ngunit hindi naman ito nagbibigay ng kaunting kaba sa prinsipe. Naisumbong pa niya na lahat ng mga alagad nito ay pinagkakaisahan silang labanan, at para bang walang magawa sa kanilang oras ang mga kupal sa baba, kaya't dapat niya silang utusan na magbasa-basa ng mga libro. Mayroon niyang kasabihan ng isang tanga ay matapang, sabi pa ng Demonic Army Commander. Ngunit sumalungat naman agad ang prinsipe, at sinabing iyon ay mga matatandang kasabihan lamang. At sa ngayon ang may mga kaalaman ay ang mas matapang, hindi lang sila magaling sa paggawa ng mga estratehiya. Sila din ay nagiging handa sa kung ano ang dapat na gawin at tapusin. Tinanggap naman agad ng Demonic Army Commander ang kanyang kakulangan at nasabi nitong siya ay napag-iwanan na ng panahon. Napapaisip naman ang prinsipe na para bang kalma lang ang commander kahit ginagalit niya ito. At bigla naman itong napatanong sa kanya kung bakit siya ang binigyan ng task na gumawa ng investigasyon sa mga oras na ito, at sagot naman niya ay dahil lamang ito sa parusa ng kanyang ama. At nagtataka naman ang commander bakit siya nito paparusahan, sabi naman ng prinsipe na medyo nagkamali siya nung naghunting silang dalawa. Kaya't pinagtawanan na lang siya ng Demonic Army Commander, at hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Napapaisip naman ang ating bida na baka nagkandaloko-loko ang mga utak ng mga tao dito sa Demonic Army dahil siya ang piniling investigator.
Bakit naman sinimulan ng Nirvana Pavilion ang investigasyon, at nagtataka ang Demonic Army Commander, at baka meron na namang sulat na dumating sa kanila gaya ng dati. Ayaw naman sabihin ni Sudaryong ang impormasyong iyon, ngunit biglang sumagot ang prinsipe, at sinabi niya na tama ang kanyang hinala, mayroon nga silang natanggap na anonymous na sulat. Kaya't nagulat si Sudaryong na marinig ito na sinabi ng prinsipe sa harapan mismo ng commander. Tama naman ang hinala ng commander at sinabi niyang bilang isang leader sa Demonic Army at halos ito ay binubuo ng mga tangang mga alagad, ay nakakatanggap siya ng iba't ibang klase ng paninirang puri at napapagod na siya dito. Tatapusin naman agad ng prinsipe ang kanilang investigasyon kaya't naghahangad ito na intindihin siya kung makapagdulot man sila ng abala. Hindi naman niya ito itinuturing na abala at nalulungkot ang commander dahil akala niya ang kanilang relasyon ay mas higit pa doon. Kalat naman ang impormasyon na ang Bloodhaven's Bladesman ay sumusuporta sa kapatid ng ikalawang prinsipe, kaya't mayroon silang pagkakaiba ng interes. Tumaliwas naman agad ito sa kanyang sinabi, at kahit na iba ang sinusuportahan ng kanyang kapatid na ang Bloodhaven's Bladesman, ay buo ang kanilang suporta sa kanya, sabi pa ng Demonic Army Commander. Bigla namang napangisi ang prinsipe sa sinabi ng commander at para bang alam niyang nagsisinungaling lang ito, kaya't napasabi na lang siyang masaya siya na narinig niya ito at naghahangad siya na sana ay mag-cooperate sila sa mga susunod na araw. Umaasa din naman ang commander sa kanya at sinabi pa nito na maghahanda siya ng lugar para sa kanilang dalawa, isang kwarto para sila ay makapagpahinga pagkatapos nilang mag-usap. Kaya't napagdesisyonan ng umalis ng dalawa at bigla silang pinagsabihan na mag-ingat at ang commander ay nag-aalala sa kanilang dalawa. Kaya't napasabi ang prinsipe na kung ang tinutukoy niya ba ay ang insidente kung saan ang dating investigator ay pinatay. At napangiti naman agad ang Demonic Army Commander at sinabi niyang hindi iyon ang kanyang tinutukoy. Sigurado naman siyang hindi papapuntahin dito sa ganitong lugar ang anak ng cult leader para lang mamatay. Siya ay concerned lang para sa kalagayan ng prinsipe, at nagpasalamat naman ang ating bida dito, at tuluyang nangang umalis. Habang papalabas na silang dalawa, ay mararamdaman ang tensyon sa prinsipe, at sa Demonic Army Commander. At makikitang hindi masaya sa kanyang pagdating sa kanyang lugar, at pansin din ito ni Sudaryong sa mga ikinikilos ng prinsipe. Bigla naman agad na pangiti ang ating bida, at napasabi sa kanyang sarili na para bang ang rason kung bakit ipinadala siya ng kanyang ama dito ay para siguraduhin na mamatay ang Demonic Army Commander o mamamatay siya. At ang sitwasyong ito ay hindi maliit na bagay lang. Makikita naman si Mamyong na pinipilit ang cult leader na dapat na siya ang pumunta sa Demonic Army at ang umasikaso sa busot na yon kaysa sa ikalawang prinsipe, habang seryoso naman sa pagtingin sa kanyang espada ang Heavenly Demon. Bigla namang naalala ng Heavenly Demon na sinabi sa kanya ng ikalawang prinsipe na nawala na sila sa landas ng mga demons. At gulat na sinabi ni Mamyong kung ito ba ang dahilan bakit niya ipinadala ang prinsipe doon, at napapaisip pa ito na dahil lang sa kanyang sinabi ay malalagay sa kapahamakan ang kanyang buhay. Kung magsasalita man siya ng malaki, ay dapat niyang patunayan ito sa kanyang mga gawa, idiniin pang sinabi ng Heavenly Demon. Kaya't sobra ang pag-aalala ni Mamyong sa magiging kalagayan ng ikalawang prinsipe dahil sa mga desisyon ng cult leader. Makikitang mayroong patay na manok na nakasabit sa gitna ng hall nila at nagkakagulo ang mga kupal dahil dito. Napansin naman ng prinsipe na ang pinaka nagko-complain ay ang humarang sa kanila sa entrance. Tinanong naman ng ating bida kung sino ang taong ito, ang sabi niya siya ang third commander ng Demonic Army, ang pangalan niya ay Jiang Ho. Bigla namang napabulong si Sudaryong na ang taong ito ay nagtataglay din ng angking lakas at medyo magagalitin. Ngunit patuloy pa din ang pagtatanong ng prinsipe sa taong ito, nagagalit sila dahil bakit mayroong ibinitay na manok sa gitna ng hall. Sinabi naman ng prinsipe na may nagtapon sa manok na ito sa kanyang higaan, kaya't ito ang kanyang naisip iganti. At napaisip naman si Jiang Ho na kayang-kayang gantihan ng prinsipe ang gumawa sa kanya nito, ngunit nagbitin lang siya ng manok. Kaya't nagkatitigan naman ang dalawa, at biglang napasabi ang prinsipe na sisimulan niya ito kay Jiang Ho. Nagulat naman ang third commander sa kanyang narinig, at hindi makapaniwala na siya ang pinakaunang imbestigahan,
Ngunit patuloy pa din ang prinsipe, at sinabi niyang kunin lahat ng mga records ni Jiang Ho. Kaya't nagalit siya bigla at sinipa ang sahig ng napakalakas, pinigilan naman ito ng kanyang mga alagad. Ngunit napagdesisyonan naman ng prinsipe na siya na nga ang sisimulan niyang imbestigahan, at nagmamatigas pa din si Jiang Ho at sinabing ipagpatuloy nila kung kaya nila hanggang sa huli. Sa loob ng isang silid sa demonic court, ay nagharap na nga ang tatlo. Wala namang abog-abog na nagsalita ang prinsipe, at sinabi niyang si Jiang Ho ang nagpadala sa kanila ng sulat, kaya't nagulat si Sudaryong na ito ang hinuha ng prinsipe. Itinanggi naman agad ito ni Jiang Ho at biglang tumahimik ang silid. Nagkatitigan naman agad ng dalawa at hindi nga napigilan ni Jiang Ho na sabihin kung paano niya nalaman. Napansin naman ng prinsipe ang mga galaw ng mga alagad ng Third Commander at sila lang ang hindi nagulat sa kanyang ginawa. Naalala naman ng prinsipe na sinabi ni Sudaryong na malakas ang commander na ito at sa kanyang past life ay may naalala siyang isang malakas na commander na pinatay dahil nagpapadala ito ng mga sulat para resolbahin ang mga problema ng demonic army. Napatanong din naman agad ang prinsipe kung bakit niya ito ginagawa at sagot ni Jiang Ho na ang demonic army commander ay ginagamit ang kanyang mga demonic army para sa mga personal na rason. Tumatanggap ito ng pera para sa pagpatay at ang gumagawa nito ay ang kanyang mga alagad. Nagulat naman ang prinsipe dahil ang akala niya ay sinusuhulan lang ang mga ito. Sinabi naman ni Jiang Ho na ang unang martial artist na pumatay sa investigator ay kanyang kaibigan at ito ay nagpakamatay na din at siya ang unang nagpapadala ng sulat. Sa tingin naman nito ay ipinapatay ng demonic army commander ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pag-utos kay Gudang. Napaisip naman ang prinsipe na kung totoo ang sinasabi ni Jiang Ho ay malala na masyado ang korupsyon sa lugar na ito at pinangungunahan ng demonic army commander kasama ang First Demonic Army. Pinasalamatan naman agad ng prinsipe si Jiang Ho dahil sa kanyang pagiging matapang sa pagsalungat sa korupsyon sa lugar na ito. At nagulat si Jiang Ho sa mga sinabi ng prinsipe at bigla itong napaiyak. Napapaisip naman siya na mayroon pa ring mga tao na mapapagkatiwalaan sa lugar na ito. At kahit na namatay si Jiang Ho sa kanyang past life, ay hindi na siya mamamatay ngayon. At napagdesisyonan ng prinsipe na ang layunin sa kanyang pagbalik sa nakaraan ay iligtas ang mga taong hindi nararapat mamatay.